Nag-isa ang hepe ng Philippine National Police Ronald Bato de la Rosa sa Senado kanina. Tinanong si General Bato, bakit niya ibinalik sa pwesto si Superintendent Marvin Marcos gayong idinawit siya sa kalakalan ng droga. Ang grupo ni Marcos ang nakapatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa sa loob mismo ng kanyang selda. Mula sa Senado, nakatutuklaim si Maris Umali. Maris. Mike, hindi nakaligtas si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa panggigisa ng mga senador kung bakit niya pinahintulutang maibalik muli sa pwesto ang dating CIDG Region 8 Chief na si Police Superintendent Marvin Marcos sa kabila ng pagkakasangkot di umano nito sa illegal drug trade ni Kerwin Espinosa. Si De La Rosa na mismo ang nagsabi, sa loob lang ng isang araw nangyari ang pagsibak at muling pagbalik sa pwesto kay Marcos noong October 26. Ito'y dahil sa utos mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kailan niyo po siya nirelieve? Ano po yung dahilan kung bakit niyo po siya nirelieve? Administrative relief lang yun, Honor, dahil gusto kong maimbestigahan yung kanyang involvement sa pagtanggap ng drug payula, Your Honor. Okay. Kailan niyo po siya binalik? Same day, hindi ba? The same day, binalik mo. The same day, Your Honor. Ito po ba ay regular na pangyayari? First time po ba ito o pangkaraniwan po itong pangyayari? Hindi po pagkaraniwan, Your Honor. Actually, Your Honor, to be frank, nagtataka ako, Your Honor. Opo. But who am I to question the wisdom of the President? So meron siyang rason, Your Honor. Okay. Which he explained later. Opo. Tinanong tuloy si General Bato kung hindi ba niya pinagsisihan ang pagbabalik kay Marcos. Matapos lamang kasi niyang ibalik sa pwesto si Marcos, ilang araw lang ay napaslang naman sa kulungan si dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. noong November 5 ng CIDG team na pinamumunuan ni Marcos. Hindi niyo naisip na sana na-relieve na lang siya? Bakit pa ba nandun si Colonel Marcos kung natanggal niyo na rin eh? Di ba? You gave the order already. Naisip ko yun, Your Honor. Sana buhay yun. Kinwestiyon naman ni Senador De Lima sa De La Rosa. Bakit ho hindi nyo kaagad sinabi sa amin o sa publiko na yung nag-utos pala sa inyo na i-reinstate sa Superintendent Marcos ay mismo ang Pangulong Duterte? Nagpas-ikot-ikot ka pa eh. Kumpadre, ganyan, humanitarian considerations. Bakit po ganun? Your Honor, we are trained not to divulge, Your Honor. Alam naman na sasabihin ko kaagad. Hindi naman naiwasang magalit na De Lima sa naging sagot ni De La Rosa nang tanungin siya ni De Lima kung aamin din ba siya kung hindi ito inako ng Pangulo. Kung maipit, Your Honor, sasabihin ko, pagpalit tayo ng posisyon, Your Honor, ikaw mag-PNP. Kung kaya mo mag-ipit Please do not argue with me. Ronald. I'm the one asking you a question here. Yes, Your Honor. Do not argue with me. I've had enough of you. Kayong lahat ng mga nagsisinungaling. Ipinresenta rin ng chairman ng Public Order Committee na si Senador Panfilo Lacson ng isa pang testigo laban kay Marcos. Emosyonal ang pahayag ni Pastrana Councilor Mylene Son, may bahay ng pinaslang na si Chief Inspector Jesus Son, na isiwalat niyang sinubukan daw suhulan di umano ni Marcos ng ₱250,000 ang kaniyang asawa para paslangin si Rolando Espinosa Sr. The night before my husband was killed, he told me, my life might end today or tomorrow. He told me that Sir Marcos had approached him in a friendly manner. According to my late husband, he was offered to look for an asset that will be used for a special project. I asked him what project was that, and he told me it was Mayor Espinosa's life in exchange of 500,000 pesos. Nang magdesisyon na raw ang asawa niyang tanggihan ang utos ni Marcos, It made Sir Marcos furious, underestimating his capacities. I told him that it was okay. This led my husband to post a message intended for him, though he did not name him in our joint account in Facebook. The following day, he was ambushed. pinabulaanan nito ni Marcos. Ano po ang masasabi ninyo sa sinabi ng Mrs. Son na nag-alok ka raw ng 500,000 Hindi po totoo yun, sir. Ang sabi ni Major Son, nung nagsisigaw siya, hindi lang po ako nakakarinig nun. Nandito po yung mga imbitado na officers na were also implicated
Nandito po sila. Nagsisigaw po yan si Major Son na, sabi niya, ina, bakit kami lang ang nandito ini-implicate na protector, tumatanggap ng payola, kung sino bang maliliit, nandiyan malalaki, si ganito, si ganito. Pagkatapos niya nag-post siya, sabi niya, oh, gusto niyo ako papatay sa mga Espinosa, ako papatay kay Mayor. Mike, humingi ng proteksyon sa mga otoridad si Ginang Maylin Son matapos nga nung kanyang mga isiniwala at si Superintendent Marcos naman ay nanindigan na siya nagsasabi ng totoo. Sa katunayan ay pinag-iisipan na raw niya ang paghahain ng kasong libel laban sa mga nagdadawit sa kanyang pangalan. Mike? Oh, maraming salamat, Maris Sumali.